Kamusta ka-anime? Welcome sa isa na namang episode ng The Anime PH. Sa video na ito ay tatalakayin ko ang isa sa pinakamakapangyarihang grupo sa mundo ng One Piece. Kinatatakutan ng maraming pirata sa buong mundo at itinuturing na greatest military powers ng world government. Walang iba kundi ang Marine Admirals. Aalamin natin mga ka-anime ang mga taglay na abilidad, kapangyarihan at kung gaano ba talaga kalakas hindi lang ang mga kasalukuyang Marine Admirals kundi pati na rin ang mga former Admirals ng Marines. Pero bago tayo magsimula as usual, kunting paalala lamang mga ka-anime, may mga mababanggit akong impormasyon tungkol sa kwento ng One Piece na hindi pa pinapakita sa One Piece anime sa ngayon, kaya naman as usual, manga spoilers ahead. At syempre para makagawa pa kami ng maraming content about One Piece, please huwag kalimutang mag-iwan ng like at mag-subscribe kung hindi ka pa nakasubscribe. Unahin na nating pag-usapan ang kasalukuyang Fleet Admiral ng Marine, si Sakazuki o mas kilala rin sa tawag na Akaino. Bago maging isang Fleet Admiral, si Akaino ay isa munang Admiral ng Marine. Nung magretiro si former Fleet Admiral Sengoku, ang gustong pumalit ni Sengoku sa kanyang posisyon bilang Fleet Admiral ng Marines ay si Kuzan, subalit ang gusto ng world government at ibang opisyal ng Marine na matataas rin ang posisyon ay si Akaino ang pumalit sa kanya. Kaya naman para malaman kung sino ba talaga ang mas karapat dapat na maging sunod na Fleet Admiral ng Marine, si Kuzan at Akaino ay naglaban sa isang one-on-one na duel at nagkasundo na kung sino man ang mananalo ay siyang magiging bagong Fleet Admiral ng Marines. Ang laban nilang ito ay tumagal ng 10 araw and at the end, ang nanalo ay si Admiral Akaino. Sa tatlong Admiral sa nakaraan na sila Akaino, Kuzan at Kizaru, si Admiral Akaino ay ang pinakamalupit sa lahat dahil sa kanyang matinding paniniwala sa absolute justice. Wala siyang patawad sa sino mang sa tingin niya ay masama. Handa siyang isakripisyo ang ilang inosenteng tao, masigurado lamang na walang makakatakas na kriminal na para sa kanya ay magiging banta sa daigdig. During Ohara incident, pinaputukan ni Akaino ng kanyon ang isang barko na ang mga sakay ay mga refugee o inosenteng mamamayan ng Ohara. Ginawa niya ito kahit na alam niyang mamamatay rin ang maraming inosenteng sibilyan na sakay ng barko para masigurado lamang na walang makakatakas kahit na isang scholar ng Ohara. Sa Summit War, handa rin siyang patayin si Kobe, isang miyembro ng Marine dahil lamang gusto nang itigil ni Kobe ang digmaan laban sa Whitebeard Pirates. Ang ugaling ito ni Akaino at ang kanyang matinding paniniwala sa absolute justice ang dahilan kaya tutol si Kuzan na si Akaino ang maging bagong Fleet Admiral ng Marines. Ayaw ni Kuzan na magtrabaho sa ilalim ng pamumuno ni Akaino kaya nag-quit si Kuzan sa Marines nung opisyal nang itinalaga si Akaino bilang bagong Fleet Admiral. Anyway, taglay ni Akaino ang Mago-Mago no Mi, isang Logia-type devil fruit na nagbibigay sa kanya ng kakayahan na lumikha, kontrolin at mag-transform sa isang magma kahit kailan man niya gustuhin. Sobrang lakas ng devil fruit na ito, nagawa ni Akaino na permanenteng baguhin ang klima ng Punk-Hazard, ang isla kung saan sila naglaban ni Kuzan sa loob ng 10 araw. Sinasabing ang magma devil fruit ni Sakazuki ay may mas mainit na properties o temperatura kumpara sa Fire Devil Fruit ni Ace. Kaya nagawa ni Sakazuki na ma-injured at mapatay si Ace during Summit War kahit na si Ace ay isa ring Logia-type Devil Fruit user. Subalit para sa akin sa tingin ko, either sinamahan ni Akaino ng haki ang kanyang atake o sadyang malaki lang talaga ang agwat noon ng kapangyarihan ni Ace at Akaino kaya na-injure ni Akaino si Ace. Nasabi ko ito dahil kung isi-search kasi natin sa internet kung ano ang mas mainit, apoy ba o magma, lalabas ang sagot na may mga uri ng apoy na mas mainit kumpara sa magma. Nagpapaiwatig na kung mas malakas lang sana si Ace during Summit War, hindi sana siya madaling mapipinsala ni Akaino at may tsansa siyang manalo kung Devil Fruit lang ang labanan. Anyway, hindi ko sinasabing mahina si Ace mga ka-anime. Ang gusto ko lang i-point out dito, may posibilidad na ang Devil Fruit ni Ace na Mera Mera no Mi na ngayon ay taglay na ni Sabo ay may ilalakas pa at magagamit niya ito para malabanan si Fleet Admiral Akaino pagdating ng Final Saga o Final War against World Government at Marines. Di lang ako sigurado kung si Sabo ba talaga ang lalaban kay Akaino sa Final War, pero at least if ever na sila ang maglaban, masasabi na natin mga ka-anime na gamit ang Devil Fruit ni Ace, may tsansa si Sabo na matalo si Akaino kung magagawa niyang magamit o mapalabas ang mas mainit na klase ng apoy ng Mera Mera no Mi, apoy na mas mainit kaysa sa magma ni Akaino. Anyway, pagdating naman sa haki power, si Admiral Akaino ay may kakayahang gumamit ng malakas na armament haki at meron rin siyang malakas na observation haki. Although hindi pa ipinakita na kaya rin niyang gumamit ng Conqueror's haki, considering ang lakas at posisyon ni Akaino at ang mga nagawa niya during Summit War, di na ako magugulat kung sa future chapter ng One Piece i-reveal na kaya rin niyang gumamit ng Conqueror's haki.
Way back 2012, sinabi mismo ni Oda na sobrang lakas ni Akainu. Kung si Akainu daw ang protagonist o bida sa One Piece, kaya ni Akainu tapusin ang kwento ng One Piece sa loob lamang ng isang taon. Base sa statement na ito ni Oda noon at kung gaano kahalaga ang haki power sa mundo ng One Piece, especially Conqueror Saki para maging isang hari o isa sa pinakamalakas, obvious na kaya rin itong gamitin ni Fleet Admiral Akainu. Nga pala, di ba kahinaan ng goma ang magma o apoy? What if ang maglaban sa Final War ay si Fleet Admiral Akainu at Luffy? Kaya bang makipagsabayan ni Luffy kay Fleet Admiral Akainu? Well, since nakita natin na kaya ni Luffy na suntukin ang magma dragon form ni Kaido at makagawa ng malaking pinsala kay Kaido without making physical contact gamit ang Advanced Armament Haki at Advanced Conqueror Saki, masasabi kong may tsansa na si Luffy ngayon na may paghiganti si Ace at matalo si Fleet Admiral Akainu. Admiral Kuzan. Sa kasalukuyan, si Kuzan o mas kilala rin sa tawag na Aokiji ay miyembro na ng Blackbeard Pirates at isa sa 10 Titanic Captains. Pero bago sumali sa Blackbeard Pirates at maging parte ng 10 Titanic Captains, si Kuzan ay nagsilbi muna sa Marine bilang Marine Admiral. Posisyon sa Marine na nagbibigay sa kanya noon ng otoridad sa libo-libong lower rank Marine personnel na nakakalat sa iba't ibang bahagi ng mundo. Nung isa pa siyang Marine Admiral, si Kuzan ay isa sa sinasabing greatest military powers na pwedeng dalhin ng world government at Marines sa kahit saang laban o digmaan. Dahil dito, isa si Kuzan sa itinuturing na pinakamalakas na tao sa mundo ng One Piece. Matapos ang Summit War at mag-retire si Sengoku sa kanyang posisyon bilang Fleet Admiral, kagaya ng nabanggit ko kanina mga ka-anime, Ninominate si Kuzan ni Sengoku para maging bagong Fleet Admiral ng Marine. Kinalaban ni Kuzan si Admiral Akainu para sa nasabing posisyon at pagkatapos ng ilang araw na matinding labanan sa pagitan ng dalawang greatest military powers ng world government at Marine, sa bandang huli natalo si Kuzan at nagbitiw sa Marine. Di kalaunan ay naging membro na siya ng Blackbeard Pirates. Taglay ni Kuzan ang isa sa pinakakul at astig na Devil Fruit. Ang Ice Ice Devil Fruit, isang Logia-type Devil Fruit na nagbibigay sa kanya ng kakayahan na gumawa, kontrolin at i-transform ang kanyang katawan sa isang ice kahit kailan man niya gustuhin. Ang Ice Ice Devil Fruit na ito ni Kuzan ay ang isa sa pinakamalakas na Devil Fruit sa One Piece. Malapit man o malayo sa kanya ng ilang metro ang kanyang mga kalaban, gamit ang mga abilidad ng Devil Fruit na ito, kayang-kaya ni Kuzan na pigilan ang paggalaw ng kanyang mga kalaban sa pamamagitan ng pag-ice freeze sa katawan ng mga ito. Kaya niya rin gumawa ng mga sandata kagaya ng espada at sibat na gawa sa ice at tumira ng isang malakas na ice beam na lumalabas mula sa kanyang kamay. Sa pamamagitan rin lamang ng paglublob ng isa niyang kamay sa dagat, nagagawa ni Kuzan na patigasin ang malaking bahagi ng dagat. Sa Summit War, nasaksiyan natin na maging dambuhalang tsunami ay walang kahirap-hirap na ginawang ice ni Kuzan. Dahil sa taglay na lakas, mga abilidad at galing sa pakikipaglaban ni Kuzan, malaking kawalan sa puwersa o military force ng Marine ang pagbitiw ni Kuzan sa kanyang posisyon bilang isang Marine Admiral. Anyway, although parte na si Kuzan ng Blackbeard Pirates ngayon, considering ang personalidad ni Kuzan na hindi naman talaga likas na masama, para sa akin mga ka-anime, isa pa ring misteryo kung ano ba talaga ang pinakarason bakit siya sumanib sa Blackbeard Pirates. Personally, sa tingin ko, it is possible na in-infiltrate lang niya ang Blackbeard Pirates para makagawa ng paraan para mapigilan si Blackbeard sa masasamang plano nito sa hinaharap. Ayon pa nga sa isang sikat na One Piece theory, kagaya daw ng paglubog ng Titanic ship dahil sa isang malaking iceberg, si Kuzan na taglay ang Ice Ice Devil Fruit ay ang magiging dahilan ng pagbagsak o paglubog rin ng 10 Titanic Captains ng Blackbeard Pirates. But anyway, isa pa lang itong theory, marami pang posibleng pwedeng mangyari at kung sakaling totoo man na tratraidore ni Kuzan ang Blackbeard Pirates, hindi pa rin magiging ganun kadaling pabagsakin ang pirate crew ng isang Emperor of the Sea, lalong-lalo na dahil bawat isang miyembro ng 10 Titanic Captains ng Blackbeard Pirates ay nagtataglay na ngayon ng isang malakas na Devil Fruit power. Admiral Borsalino. Si Admiral Borsalino o mas kilala rin sa tawag na Kizaru ay ang tanging natitirang Marine Admiral mula sa pre-time skip Admiral Trio dahil na-promote na bilang bagong Fleet Admiral si Sakazuki at nagbitiw sa Marine si Kuzan. Pagdating sa lakas, si Kizaru ay di mapagkakaila na isa sa pinakamalakas na karakter sa mundo ng One Piece. Nung unang ipinakilala pa lang ang kanyang karakter during Sabao de Archipelago arc, nasaksihan agad natin kung gaano siya kalakas nang walang kahirap-hirap na tinalo niya ang karamihan sa mga miyembro ng worst generation of pirates na nasa Sabao de Archipelago, including Straw Hat Pirates. At kinalaban niya si Silver Shreilly, ang dating kanang kamay ng Pirate King na si Gold D. Roger.
Ang nakakabilib pa, sa laban niya kay Silver Freely, walang natamong anumang pinsala si Admiral Kizaru. Nagpapatunay na kahit mga former members ng Roger Pirates ay kaya niyang harapin. Sa Summit War, isa si Kizaru sa nakagawa ng malaking pinsala sa strongest man in the world na si Whitebeard. Isang bagay na hindi kayang gawin ng kung sino-sino lamang kahit na ibang malalakas na mga karakter. Taglay naman ni Admiral Kizaru ang Devil Fruit na Pika Pika no Mi, isang Logia-type Devil Fruit na nagbibigay sa kanya ng kakayahan na lumika, kumontrol at mag-transform sa liwanag kahit kailan man niya gustuhin. Para sa akin mga ka-anime, ang Devil Fruit na ito ni Admiral Kizaru ay ang isa rin sa pinakamalakas na Devil Fruit power sa mundo ng One Piece. Gamit ito, kayang gumawa ni Admiral Kizaru ng mga light-based attack kagaya ng laser beam. Kaya rin niyang gumawa ng lightsaber at maglabas ng sobrang lakas na liwanag na kayang bumulag sa kalaban ng ilang segundo. Since light-based ang mga abilities ng Devil Fruit ni Kizaru, isa siya sa pinakamabilis na karakter sa mundo ng One Piece. Ang kanyang movement speed ay kasing bilis ng speed of light. Dahil dito, hindi siya madaling tamaan ng kahit na anumang klase ng atake mula sa kalaban, and at the same time, hindi siya kayang ilagan ng kalaban kung siya naman ang aatake. Nga pala, ang mga laser beam mula sa atake ni Kizaru ay di basta-basta. Ito ay sumasabog dahil sa sobrang lakas. At kagaya ng lahat ng karakter na gumagamit ng Logia-type Devil Fruit, si Kizaru ay hindi rin tinatablan ng anumang klaseng physical attack maliban na lang kung gagamitan ng Armament Haki o Advanced Conqueror's Haki. Speaking of Haki power, kayang gumamit ni Kizaru ng Observation Haki at Armament Haki. Para sa mga gustong malaman kung meron rin ba siyang Conqueror's Haki, as of now hindi pa ipinakita mga ka-anime na kaya niyang gumamit ng Conqueror's Haki, pero considering kung gaano siya kalakas, hindi imposible na meron rin siya nito. Sa pagitan ng laban ni Admiral Kizaru at Luffy sa Egghead Island, although sa unang tingin parang patas lang ang kanilang lakas dahil sabay silang bumagsak sa eksenang ito, para sa akin kung mas nakafocus lang si Admiral Kizaru sa pag-atake kay Luffy imbis na sa misyon niya na i-eliminate si Dr. Vegapunk, siguradong mas malaki ang pinsalang magagawa niya kay Luffy. Admiral Issue. Si Admiral Issue o mas kilala rin sa tawag na Fujitora ay isang bulag na swordsman. Isa si Admiral Fujitora sa hinahangaan kong Admiral ng Marine dahil maliban sa malakas siyang swordsman, unlike kay Akainu na follower ng absolute justice at handang isakripisyo ang mga inosenteng tao para lamang mapatay o mahuli ang mga kriminal o kalaban ng Marine, si Admiral Fujitora ay mas prioritize ang kaligtasan ng mga inosenteng tao. Kung alam niyang maraming sibilyan ang madadamay, hindi siya magdadalawang isip na pansamantalang itigil ang labanan, kagaya ng nakita nating ginawa niya sa One Piece Feln Red. Hindi na niya pinersang atakihin ang Red Herd Pirates dahil alam niyang maraming madadamay na mga inosenteng tao. Isa si Fujitora sa kakaunting miyembro ng Marine na may malawak na pagintindi. Alam niyang hindi lahat ng ginagawa ng mga pirata ay masama at hindi lahat ng ginagawa ng mga Marines ay mabuti. Pagdating naman kung gaano kalakas si Admiral Fujitora, isa siya sa pinakamalakas. Sa Dressrosa Kingdom, nasaksiyan nating walang kahirap-hirap na sinangga niya ang isang atake mula kay Doflamingo, isang former warlord of the sea. Kinalaban rin niya si Sabo, ang pangalawang pinakamalakas na miyembro ng Revolutionary Army. At maging ang mga miyembro ng Straw Hat Pirates na si Luffy at Zoro ay kinalaban rin niya. Sa lahat ng labang yon, ni isang matinding pinsala ay walang natamo si Admiral Fujitora. Anyway, taglay ni Admiral Fujitora ang Zushi Zushi no Mi, isang Paramisha-type Devil Fruit na nagbibigay kakayahan sa user na lumika at manipulahin ang gravitational forces. Sa pamamagitan ng pagkontrol sa gravity, kayang pagalawin at palutangin ni Admiral Fujitora ang mga bagay nang walang kahirap-hirap, mula sa mga maliliit na debris hanggang sa malalaking gusali at mga dambuhalang battleship. Kaya rin niyang papuntahin sa anumang direksyon na gusto niya ang gravity ng mga buhay na tao. Sobrang OP ng Devil Fruit niyang ito, kaya niyang hilaing gamit ang gravity maging ang mga bulalakaw sa outer space. Ang tanging kahinaan lang ng Devil Fruit power ni Fujitora na alam natin sa ngayon, maliban sa sea stone at dagat, pwedeng magambala ang gravity field na nilikha ni Fujitora sa pamamagitan ng pag-atake sa kanya. At kung sapat ang physical strength ng kalaban para i-resist ang gravitational force, hindi ito mahihila o magagalaw ni Fujitora. Pagdating naman sa Haki power, biyasa si Fujitora sa paggamit ng Armament Haki. Kaya niyang balutin ng Armament Haki ang kanyang espada kung kinakailangan. Meron rin siyang taglay na napakalakas na Observation Haki. Ito ang ginagamit niya para malaman ang nangyayari sa kanyang kapaligiran at malaman ang mga galaw ng kanyang kalaban sa battlefield. Gamit ang Observation Haki, kaya niyang maramdaman ang paparating na panganib, kaya naman kahit nabulag siya, hindi gagana sa kanya ang mga sorpresang pag-atake. To be honest, sa tingin ko, isa si Fujitora sa may pinakamalakas na Observation Haki dahil during Dressrosa arc, maging mga iniisip
at totoong nararamdaman ng mga mamamayan ng Dressrosa para kay Luffy at sa Straw Hat Pirates ay nakaya niyang basahin. Sa ngayon, kagaya sa ibang admirals, hindi rin pa ipinakita kung may taglay na Conqueror Saki si Admiral Fujitora. Admiral Aramaki. Si Admiral Aramaki, o mas kilala rin sa tawag na Green Bull, ay isang matipunong lalaki na may makapal at medyo mahabang kulay berdeng buhok. Unang na-mention ang pangalan ni Admiral Green Bull during Dressrosa Arc. Ayon kay Doflamingo, kagaya ni Fujitora, si Admiral Green Bull ay meron ring taglay na malahalimaw na lakas at kapangyarihan. Bilang bagong Admiral ng Marines, si Admiral Green Bull ay may otoridad na sa libu-libong lower rank Marine personnel na nakakalat sa iba't ibang bahagi ng mundo. Pwede na rin siyang mag-issue ng mga special orders kagaya ng Buster Call sa mga bansa o isla na sa tingin niya ay magiging banta sa kaligtasan ng daigdig. Pagdating sa lakas, isa si Green Bull sa pinakamalakas na membro ngayon ng Marines. Isang linggo pagkatapos ng raid sa Onigashima at matalo si Kaido at Big Mom, lumipad si Admiral Green Bull papuntang Wano Country para dakpin si Luffy. Dito nasaksiyan natin kung gaano siya kalakas nang talunin niya pagdating sa Wano ang mga natitirang mga miyembro ng Beast Pirates including si King at Queen. Although mababa ang moral, sugatan at nangihina si King at Queen nang atakihin sila ni Green Bull, hindi pa rin basta-basta na matatalo ang mga commander ng isang Emperor of the Sea ng ganung kadali unless malakas talaga ang kanilang kalaban. Taglay ni Green Bull ang Mori Mori no Mi, isang Logia type na devil fruit na nagbibigay sa kanya ng kapangyarihang lumikha, kontrolin at mag-transform sa flora o halaman kahit kailan man niya gustuhin. This devil fruit makes Green Bull a forest human, kaya naman kaya niyang mag-generate ng marami at iba't ibang uri ng puno o halaman. Isa sa mga dahilan kaya confident si Green Bull na pumunta sa Wano Country mag-isa ay dahil gamit ang kanyang devil fruit, kaya niyang makagawa ng isang large-scale attacks sa pamamagitan ng pagkontrol na parang tentacles sa malalaking ugat ng mga puno. Putulin man ang mga ugat na ito o sunugin, tutubo agad ulit ito ng sobrang bilis na para bang walang nangyari. Tinangkang pigilan ng grupo ni Momonosuke si Admiral Green Bull bago pa ito makarating sa lokasyon ni Luffy. Subalit kahit nawalo na silang malalakas na mga individual na nagtulong-tulong including Yamato para matalo si Green Bull, at the end hindi nila nagawang mapabagsak si Green Bull ng tuluyan. Sa tingin ko, kung nagpatuloy ang labanan nila at hindi nakialam si Shanks sa pamamagitan ng pagpapakawala ng kanyang napakalakas na Conqueror Saki para pigilan si Green Bull bago pa ito tuluyang maging seryoso sa laban, malaki ang posibilidad na natalo sana ni Green Bull ang grupo ni Momonosuke ng mag-isa. Anyway, natarantaman at parang medyo natakot si Green Bull sa haki ni Shanks sa eksenang ito. Hindi ito ibig sabihin mga ka-anime na hindi na niya kayang bigyan ng magandang laban si Shanks if ever naglaban sila sa Wano Country. Pagdating naman sa haki power, biyasa si Admiral Green Bull sa paggamit ng armament haki. Nagagawa niyang balutin ng armament haki ang dulo ng mga sanga na kanyang nilikha para mas patigasin ang mga ito. Meron rin siyang malakas na observation haki. Nagawa niyang maramdaman ang presensya ng Red Herd Pirates kahit na ilang milya ang layo ng mga ito sa kanya matapos ni Shanks i-release ang kanyang Conqueror Saki. Sengoku. Si Sengoku, o mas kilala rin sa tawag na Sengoku the Buddha, ay isang former Marine Fleet Admiral. Isinama ko siya dito sa video ng mga Marine Admirals dahil kagaya ni Fleet Admiral Sakazuki, dati rin munang Admiral ng Marine si Sengoku bago maging isang Fleet Admiral. Nung kapanahonan ni Gold Roger, isa si Sengoku sa tinagurang pinakamalakas na miyembro ng Marines. Magaling siyang mag-strategize kaya kilala siya sa tawag na The Resourceful General, pero ang mas sikat na bansag sa kanya ay Buddha dahil sa kanyang taglay na Devil Fruit, ang Hito Hito no Mi Mudel Daibutsu. Isang mythical Zoan type devil fruit na nagbibigay sa kanya ng kakayahan na mag-transform sa isang higanteng gintong Buddha kahit kailan man niya gustuhin. Pag nasa kanyang Buddha form si Sengoku, maliban sa nagkakaroon siya ng superhuman strength, nagkakaroon rin siya ng kakayahan na mag-release ng mga powerful shockwave. During Summit War, nakita natin kung gaano kalakas ang mga shockwave attacks na kayang i-release ni Sengoku. Pagdating naman sa haki power, kayang gumamit ni Sengoku ng malakas na armament haki at observation haki. At worth mentioning mga ka-anime na hanggang sa kasalukuyan, si former Fleet Admiral Sengoku at Vice Admiral Garp pa lamang ang tanging mga miyembro ng Marine na ipinakita sa One Piece series na may kakayahang gumamit ng Conqueror Saki. Noong nabubuhay pa si Gold Roger, maraming beses ni Sengoku at ni Garp nagawang makorner si Roger. Dahil dito, isa si Sengoku sa dalawang miyembro ng Marines na nirerespeto at iginagalang ng hari ng mga pirata. Nag-retire si Sengoku as Fleet Admiral ng Marine 2 years ago nang matalo nila ang Whitebeard Pirates sa Battle of Marineford. Admiral Zipper. Si Zipper, o mas kilala rin sa tawag na Z o Black Arm Zipper, ay ang Commander-in-Chief ng Neo Marines.
Siya ang main antagonist sa One Piece Film Z. Kung hindi nyo pa ito napapanood mga ka-anime, ay highly recommend na panoorin nyo ito dahil isa ito sa pinakamagandang movie ng One Piece. Anyway, bago maging Commander-in-Chief ng Neo Marines, si Zipper ay nagsilbi muna sa Marines bilang Marine Admiral at Instructor. Siya ang isa sa mga Marine Admirals nung kapanahonan ni Prime Roger at Whitebeard. Sinasabing kagaya ni Garp at Sengoku, kaya rin ni Zipper noon makipagsabayan kay Roger at Whitebeard. Isang bagay na nakakabilib considering kung gaano kalakas si Prime, Whitebeard at Roger. Nung panahong miyembro pa ng Marine si Zipper, nirerespeto at iginagalang siya ng lahat. As Marine Instructor, isa siya sa mga nagtraining kay Sakazuki, Kuzan at Kizaru nung mga cadets pa lamang ang mga ito sa Marines. With this information pa lang tungkol sa kanya, masasabi na natin na walang duda na malakas talaga si former Marine Admiral Zipper. Idagdag mo pa ang impormasyon na unlike sa ibang Marine Admirals na umaasa sa Devil Fruit power sa pakikipaglaban, si Zipper ay walang taglay na Devil Fruit. Ang kanyang lakas sa pakikipaglaban ay nagmumula sa galing niya sa paggamit ng Rokushiki martial arts at paggamit ng malakas na armament haki. During One Piece Film Z, ang kanang kamay ni Zipper ay makikitang gawa na sa mechanical na material. Sinasabing naputol ang isa niyang kamay dahil sa pinsalang natanggap niya nung nilabanan niya ang isang hindi pinakilalang pirata na may taglay na Devil Fruit power. This the same pirate na nakaputol sa kamay ni Zipper at pumatay sa kanyang mga kasamahan ay inimbitahan ng world government na sumali sa 7 Warlords of the Sea. Ikinagalit ito ni Zipper dahil pakiramdam niya trinaydor siya ng world government at Marines. Kaya nag-quit siya sa Marines at di kalaunan ay binuo niya ang Neo Marines. Anyway, sa kabila ng kanyang katandaan, during One Piece Film Z, taglay pa rin ni Zipper ang malakas na katawan na kayang makipagsabayan sa malalakas na karakter. Kahit ang monster trio na sila Luffy, Zoro at Sanji ay hindi nakagawa ng pinsala kay Zipper nung nilabanan nila ito one time ng sabay-sabay. Although natalo si Zipper sa bandang huli at may mga nagsasabing hindi siya kasing lakas ng mga bagong admiral ng Marines, hindi pa rin may pagkakaila na isa siya sa pinakamalakas na naging membro ng Marines noon at napakalaki ng naiambag niya para hasain at sanayin noon ang karamihan sa mga malalakas na opisyal ng Marines sa kasalukuyan. Kong. Si Kong ay ang kasalukuyang Commander-in-Chief ng World Government. Ito ang posisyon na mas mataas pa kaysa sa Marine Fleet Admiral tapos pangalawa lamang sa 5 Elders at kay Imo Sama. Si Kong ay merong authority hindi lamang sa Marines kundi pati na rin sa mga spy ng World Government, sa Cypher Pulse at sa Enies Lobby. Maging sa 7 Warlords of the Sea nung active pa ito, meron ring authority si Kong sa kanila. Anyway, ang rason kaya isinama ko siya sa video na ito about Marine Admirals ay dahil although siya ang kasalukuyang Commander-in-Chief ng World Government, nung kapanahonan ni Goldie Roger, si Kong ang Fleet Admiral ng Marines kaya naman napakalaki ng posibilidad na dati rin siyang Marine Admiral kagaya ni Sakazuki at Sengoku. Sa ngayon, hindi pa natin nakikitang nakipaglaban si Kong kahit isang beses kaya hindi pa ako makakapagbigay ng eksaktong detalye tungkol sa taglay niyang kapangyarihan at mga abilidad. Gayunpaman, considering ang kanyang posisyon, masasabi ko na si Kong ay ang isa sa pinakamalakas na membro ng Marines at World Government ngayon, pati na nung kapanahonan ni Goldie Roger dahil siya ang Fleet Admiral that time. Hopefully sa mga future chapter ng One Piece manga, makita natin kung gaano talaga siya kalakas. At dito nagtatapos ang topic natin ngayon tungkol sa mga Marine Admirals. Maraming salamat ka-anime sa panonood at maraming salamat rin dahil umabot ka sa puntong ito ng video. Sana nakatulong ako para mas makilala mo pa ang mga karakter sa napakagandang anime na ito na One Piece. Kung may gusto kayong isuggest na topic tungkol sa One Piece na gusto nyong talakayin ko sa mga susunod na video, i-comment nyo lang ito mga ka-anime. At syempre, please don't forget to leave a like at mag-subscribe. I-share mo na rin ang video na ito sa kaibigan mo na fan rin ng One Piece para astig. Muli, maraming salamat at shoutout sa inyo mga ka-anime.